Marahil nagtataka ka kung ano ang nangyari sa CP9 pagkatapos nilang matalo sa Enies Lobby. Kaya pagkatapos na makatakas sa Enies Lobby sa pamamagitan ng air door ni Bluno, sinisispandam ang mga membro ng Cypher Paul 9 sa kanilang kabiguan. Sila ay napuwersang naglakad sa St. Poplar para gamutin ang sugat ni Rob Lucci. Sila ay nagtrabaho para kumita, si Kum Adori ay nagtatanghal, sina Jabra at Bluno ay nagpapakita ng animal show, si Kako ay gumaganap bilang slide, at si Khalifa ay nililinisan ang kalye gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng sapat na pera, ini-admit nila si Lucci sa isang ospital. Habang hinihintay ang kanyang recovery, ang ibang agents ay ginugol ang kanilang oras sa pag-shopping at pamamasyal. Pagkatapos ng recovery ni Lucci at pwede nang umalis, ang CP9 ay pumunta sa bowling alley. Isang kaguluhan sa labas ang nagpa-alerto sa kanila, ang sumasalakay na Candy Pirates ay nag-hostage ng mag-ina. Pagkatapos ang CP9 ay dumating at tinalo ang Candy Pirates, habang ang mamamayan ay masayang nagdidiwang, si Lucci ay gumawa ng labis na pagbubugbog sa pamamagitan ng pagdurog niya ng ulo ng kapitan gamit ang kanyang paa na nagdulot para tumakbo ang mamamayan sa takot. Alam nilang hindi sila mananatili dito ng matagal, sila ay naghahanda ng umalis, pero ang isang babae ang dumating at binigyan si Khalifa ng bulaklak bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya at sa kanyang ina. Ang CP9 ay bumalik sa kanilang homeland at nasaksihan ng future generation ng Cypher Paul na nagsasanay. Ang mga Marines na pinamumunuan ni Captain Verygood ay dumating para arestuhin ang CP9, pero nagawa nilang maprotektahan ang kanilang bayan. Si Spandam na nasa intensive care unit ay nakatanggap ng Denden Mushi na tawag mula kay Lucci na sinasabing isang araw sila ay magbabalik para maningil. Sila ay nasa na-hijack na barko kasama ang bahagi ng katawan ni Verygood na naiwang nakakalat sa likod. Si Spandam na nagpapanik at ang kanyang ama na si Spandine ay nagplano ng pagkawasak ng CP9. Pagkatapos makikita natin ang agents ng CP9 na naglalayag palayo. Samantala si Spandam ay na-promote sa posisyon bilang leader ng CP0 salamat sa impluwensya ng kanyang ama. Hindi nagtagal, ang agents ay nadiskubre na si Spandine ay nagpapatakbo ng criminal organization na may kinalaman sa level 6 prisoners na mula sa Impel Down para makakuha ng impluwensya sa underworld. Dinurog ng CP9 ang organisasyon para matigil ang kanilang plano at makuha ang atensyon ng world government. Pagkatapos ang agents ay na-promote sa CP0 at kahit inilagay si Spandam sa ilalim ng pamamahala ni Lucci, ang CP9 na ngayon Cypher Paul Aegis 0 ay nagsimula ng bagong yugto bilang agents bilang anino ng mundo.